lions and hills we go, the ups and the downs and the rest and the front. Allah, Allah knows. No matter what inside or out, there's one thing on which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sa ngalan ni Allah, ang mahabagin, ang pinaka-maawain. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon, na kung saan sa Kanya tayo nagbabalik loob at sa Kanya tayo muli humihingi ng kapatawaran. Sino man ang kanyang patnubayan sa tuwid na landas, ay walang sino man makapagliligaw kahit magsama-sama lahat ng mga nilalang. Para siya iligaw, hindi siya maililigaw sapagkat siya'y pinagnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino naman ang nasa ligaw na landas, ay walang sino man na makapaggagabay sa kanya maliban sa gabay at patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang ang Panginoon na tagapaglikha ng lahat ng bagay na nakikita at hindi natin nakikita. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naway sumakanya ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad ay isang sugo, propeta ng Allah. Sabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Itong Muhammad ay sinugo namin. Isinugo ka namin bilang isang habag para sa lahat ng mga nilalang. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Muhammad ay kahuli-hulihan, sagka sa lahat ng mga propeta. 124,000 na propeta na ipinadala ng Allah, ang kahuli-hulihan po doon ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magkasunod po silang dalawa, si Isa alayhi salam na Jesus, na pinaniniwalaan din ng ating mga kababayan. Naway sumakanya ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah kay Propeta Muhammad. Siya po yung kataman labihin, siya po yung sagka huli sa lahat ng mga propeta. Hanggang sa kanyang mga tagasunod, hanggang sa kanyang pamilya, hanggang sa lahat ng mga Muslim na sumunod sa authentic sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway sumainyo ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga kababayan. Naway sumainyo ang habag, ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay mapatnubayan sa tuwid na landas na ibinigay niya
Sa lahat ng mga propeta at mga sugo, wala pong iba kundi ang relihiyong Islam, na mismo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi ng Allah, inna ad-dina indallahi Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po yung ipinamuhay ng lahat ng mga propeta. So alhamdulillah, binigyan na naman po tayo, pinahintulot na naman ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magsama-sama sa araw na ito, sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, na ibinigay na naman ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay magkarinigan at magsama-sama. So alhamdulillah, naidaos na po ang Idil Adha, na kung saan ito po yung isinasagawang celebration ng mga Muslim. Ito po ay tradition na kung saan ito po ay nagmula kay Ibrahim, na isang ama ng mga mananampalataya, na yung kanyang ginawa nung kapanahunan niya, siya po ay nakita na patunayan sa kanyang kasaysayan na isang pamilya, isang anak, isang tatay, isang anak, at isang nanay, isang pamilya na kung saan tunay na mayroong pagtitiis at tunay na pagsamba at paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga Muslim naniniwala po na si Abraham, siya po yung tinatawag na yung ama ng mga mananampalataya. Siya po ay tinawag na ama ng mga mananampalataya. Isa din po yan sa paniniwala po namin. Walang Muslim na matatawag na Muslim kung hindi naniniwala kay Ibrahim alayhi salam, kay Abraham, na isang ama ng mga mananampalataya. So yung isinasagawa po, kahapon po nag-celebrate po yung mga kapatid po natin, lahat po sa buong mundo ng mga Muslim. Yun po ang tinatawag na Idil Adha, na kung saan ito po yung pag-alala sa pamilya, sa tunay na pagsamba, pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala ni amang Abraham alayhi salam. So mamaya tatalakayin po namin yan, kung ano po yung ginawa ni Ibrahim alayhi salam at kanyang anak at yung kanyang asawa na si Hajar. Yan din po ay mababasa natin sa Biblia. Mamaya po, antabayanan nyo lang po mga kapatid at mga kababayan po namin. Tatalakayin po namin yan para sa inyo ng sa ganon. Maunawaan nyo kung ano po yung sinasagawa ng mga Muslim. Bakit ang mga Muslim nagpupunta ng Saudi Arabia doon sa Makkah? At bakit nagsiselebrate ng Idil Adha? So mamaya po, antabayanan nyo lang po yan. Iisa-isahin po namin yan na ito po yung ang gagamitin nating topic ngayon. Ito po yung topic natin ngayon na tatalakayin po natin. Ito po muna ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam at inyong kababayan na nagmamalasakit sa inyong mga kaluluwa, Muhammad Bashir Sakaging. Ito po ang inyong kapatid at kababayan. So alhamdulillah, binabati ko muna yung aking mahal sa buong mga pamilya ko. Alhamdulillah, palagi po silang nakatutok dyan. Alhamdulillah, hindi ko na po kayo isa-isahin, basta lahat po. Alhamdulillah. At lahat po ng mga kapatid natin, alhamdulillah, noong Friday po, binabati ko po yung jamaa ng Santa Lucia. Diyan po sa Kainta, Santa Lucia, sa pangunguna po ni Engineer Yusuf. Alhamdulillah, diyan po sa Masjid, Santa Lucia. Noong Friday po, alhamdulillah, tayo po ang nagkutba dyan, alhamdulillah. Pinahintulot po ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay makapagkutba dyan sa mosque, sa masjid ng Kainta, sa Santa Lucia. So alhamdulillah, binabati ko po yung jamaa dyan ng Santa Lucia Masjid, Mosque. So dyan din po sa As-Sabur, sa Kainta, dyan din po sa Barola, alhamdulillah, sa As-Sabur Masjid. At sa lahat po ng mga kapatid po natin, alhamdulillah, binabati po natin yan, alhamdulillah. Antabayanan niyo po yung topic natin na patungkol po dito kay Ibrahim alayhi salam at yung karugtong po ng linggo na patungkol po doon sa kung ang Biblia po ba ay tunay na salita ng Diyos. So yun po ang tatalakayin po namin. So alhamdulillah,
may kasama po tayo rito, ang kapatid po natin na si Brother Muad. So alhamdulillah, wag na po natin patagalin. Pabatiin na po natin, mashallah, kasi siya po yung kasama po natin dito, mashallah. Sabi ko nga po sa inyo, kung wala po ito, subhanallah, medyo alhamdulillah. So pabatiin na po natin yung kapatid po natin. Assalamualaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sa lahat po ng aming kapatid sa panampalatayang Islam, muli po ang aming pagbati ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. No? Eid Mubarak pala, no, sa lahat ng Muslim, no, buong mundo, lalo sa Pilipinas. Eid Mubarak sa inyong lahat. Una, binabati rin po natin, no, yung kapatid natin si Engineer Amar Soriano. No, binabati po natin. Assalamualaikum ya akhi. No, at ang jamaa po ng Masjid Al-Burhan. Binabati po natin sila. Yan ang sa natin kapatid, no, sa October 10, 11, 12, magkakaroon po ng programa ang Sirat Al-Mustaqim, Dawa Center, na matatagpuan po sa number 10, Bakawan Street, Veterans Village, Project 7, Quezon City. Magkakaroon po ng Lead the New Muslim Prosper, Part 2, no? Para to sa mga sister, sa mga babae. Sa mga baguhan, sa mga baguhang sister, mga 5 buwan pa lang silang Muslim, 1 buwan o 1 taon, pwede ko kayong umatin dito. Tawagan niyo po yung kanilang presidente ron na si Ustad Rashid Indasan sa kanyang cellphone number 0933-131-3400 o kaya ay kay Ustad Muhammad Adam 0915-139-5731. Lead the New Muslim Prosper Part 2. Magsisimula ito ng October 10, 11, 12. Free admission po ito. Wala na kayong intindihin doon. Libre o pagkain. Lahat ng pangailangan nyo ay libre doon. So kaya magkakabisado kayo ng mga sura, takara, sala, akida. May mga lecture po ng mga ustad. At sa mga interesado po, pwede rin kayong magtungo doon sa number 10, Bakawan Street, Veterans Village, Project 7, Quezon City. Yun lang, kapatid. Mashallah. Binabati po natin yung mga kapatid natin na Eid Mubarak. Alhamdulillah. Diyan po sa, mashallah, diyan po sa Al-Burhan, sa pangunguna po ni Ustad Mamar Adam. Binabati po namin yan. Salam. At kaya Brother Rashid, alhamdulillah. Assalamualaikum dyan sa jamaah ng Al-Burhan. So, alhamdulillah. So, may mga nag-text po dito, alhamdulillah. Sabi ng kapatid po natin, meron po siyang tinatanong. Sabi niya, 0935-3956-534. Sabi niya, salam bro, matutuloy ba ang debate mo sa INC? At kailan to magaganap? Sopran bro, pagpalain ka ni Allah. Saidin to. So, alhamdulillah, Brother Saidin, medyo yung napag-usapan po namin yung ministro na nababalik po kami nung Martes, hindi na po kami bumalik doon sapagkat nakausap po natin yung punong ministro na si Nicanor Ramos. Hindi na po pumayag yung Central na magkaroon po ng pagitan sa Islam at sa Iglesia ni Cristo. So hindi po pumayag yung pamunuan ng Central na kung saan tayo ay magkakaroon ng debate sa kanila. So yun po, hindi na po tayo umaasa doon dahil matagal na po yan, hindi po sila humaharap ng debate. Opo, tayo lang naman nag-aantay lang naman po na tayo kung ano man yung gusto nilang pag-usapan natin. Hindi naman tayo naghahamon sa kanila. Kaya lang naman tayo pumupunta doon sa ibang mga kapatid natin sapagkat mayroong mga gustong humarap daw ng debate. So, kaya pinuntahan natin yon. So, nagkausap kami ng ministro na si Nicanor Ramos, dyan po sa Nueva Ecija, dyan po sa Hail.
pinababalik po kami ng Martes, Sabado, nandiyan po kami. Nung nakarang linggo, pinababalik kami ng Martes, yun po yung usapan para maklear kung talagang pumayag po yung Central. Yun po, yung balita, yung announcement po natin. Marami pong nagtitik sa atin sa Facebook, yan po sa internet, na kung saan ito po, yung kasagutan na mismo, si Nicanor Ramos mismo ang nagsabi na nakausap po namin yan, na hindi na po, nag-usap po kami sa telepono, hindi na po kami bumalik doon sa Hain Nueva Ecija, na hindi na po matutuloy yung pagitan ng INC at ang Islam patungkol dito sa pagdidibatihan na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos o si Manalo ay huling sugo, o ang tunay na relihiyon. So yun po, wala na pong magaganap na debate dahil hindi po pumayag yung Central sa napag-usapang magaganap na debate na napagkasunduan namin ni Ministro Nicanor Ramos. So yun po mga kapatid, yun po yung announcement natin. Sapagkat maraming nagtatanong patungkol po sa nangyari sa paghaharap namin doon sa ministro na yon. So wala na pong magaganap na debate. Huwag na po tayong umasa na sila ay haharap sa atin. Yan po. Yan po, yung ating pong tatalakayin po natin katulad ng nasabi ko kanina. So alhamdulillah, patungkol po dito sa naganap na Idil Adha, itong celebration ng mga Muslim. Para sa kaalaman po ng mga kababayan po namin, nang sa ganun parang magkaroon sila ng kaalaman. Magkaroon po kayo ng kaalaman. Tatalakayin po namin bakit yung mga Muslim ay naniniwala kay Abraham na bilang isang ama ng mga mananampalataya. At bakit ang mga Muslim nagpupunta ng Saudi Arabia, nagpupunta doon sa Makkah, umiikot sila. Bakit sila nagpupunta doon? So yun po yung mas magandang maging topic po natin ngayon ng sa ganun. Napapanahon din, at kung may mga katanungan po, yung mga kapatid po natin, meron po tayong number dito. Ito po yung aking number. Meron po kayong mga tanong, meron po kayong karagdagan na kaalaman sa pananampalatayang Islam. Meron pong, meron po tayong number. Mag-text lang po kayo. At doon naman po sa mga gustong magkaroon po ng Quran, i-announce na din po namin yan. Doon sa gustong magkaroon ng Quran, magkaroon ng mga babasahin Islamiko, ay namimigay po kami ng libre po. Meron po tayong mga babasahin na libre. Yung Quran, libre lang po yan. Wala pong bayad yan, pinamimigay po natin yan. Mag-text lang po kayo sa number ko. Ito po yung number ko, 0919-833-8931. Ulitin ko po, 0919-833-8931. So yun po. Yun po yung number natin. Kung meron po kayong mga kailangan na mga babasahin, Quran, i-text nyo lang po yung number na yan, ibibigay po namin yung kailangan ninyo. Hindi po ako katulad ng sinasabi ni Brother Muad, yung door-to-door, iti-text nyo lang po kung saan po kayo malapit. Opo, kasi alam niyo naman po yung inyong lingkod si Brother Muad lang po yung gumagawa ng door-to-door, hindi tayo nagipag-kompetensya dyan sa mga LBC, mga kampanya na yan. So, alhamdulillah, may mga dumating po tayo, mga bisita rito, masyaallah. Opo, sila po yung ating mga makakasama natin dito every Sunday. Alhamdulillah, isa rin po yan sa mga masisipag po sa pagpapalaganap ng reliyong Islam, masyaallah. Siya po yung Vice President ng Da'wa Luneta, masyaallah. Siya po ay dating handog ng iglesia. Opo. Kasama niya po yung kanyang mahal na reyna. Opo. So, eto po, kabatiin po muna natin, kararating-rating lang po yung kapatid natin, si Brother Abdurrahman Dunga. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Kasi kapatid na
Roman, dati pong miyembro ng isang Iglesia ng Cristo namin, nagbalik siya sa marami rin pong matungkulan dati sa Iglesia, ito pong malihim ng lugar, Pangulong Purok, Panlalapig, sa BNK, sa Manang Kabataan. Marami pa ako na dito sa Iglesia. Kaya ngayon, alam ko nila, pagpuang ko ang tamang reliyon. Yun na yung sila. Masya Allah. Alhamdulillah. Yung kanyang mahal na reyna, papatingin din natin. Sister, bati ka. Alhamdulillah. Assalamualaikum sa mga kapatid namin po sa pananampalatayang Islam. Ako po si Sister Aliyah Nova. Pinabati ko po lahat po ng mga kapatid namin sa Islam. At ang aming mahal na reyna, si Sister Hannah Pasali. At nakikinig ngayon ang aming ina, si Marieta Magsilungan. At bagong makalimutan pala, pinabati ko si Bibi Hamsan. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ako po, binabati ko po yung si nanay ko. Alhamdulillah, nakikinig po siya daw ngayon. Alhamdulillah. Yun po, alhamdulillah, yun po si Brother Abdurrahman. Siya po yung dating, marami po siyang katungkulan sa iglesia po. So ngayon, alhamdulillah, pinagbabayan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandito na siya sa Islam, na kung saan yung pagsamba sa nag-iisang Diyos. Yun po ang isa sa mga patnubay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit na sino man ang umadlang, kahit magsama-sama lahat ng mga nilalang, kung siya ay pinagnubayan ng Allah, kailanman hindi siya maililigaw ng kahit na sino. Sapagkat siya ay pinagnubayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya alhamdulillah, nandito siya sa pananampalatayang Islam, kasama na po natin sa pagpapalaganap. Sa pagpapalaganap ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So alhamdulillah, yun, brother, mga kapatid, yun po yung talakayin muna natin. Bakit ang merong mga tanong yung mga kababayan natin na kung saan daw, bakit ang mga Muslim, bakit naniniwala kay Abraham, kay Ibrahim alayhisalam na isang ama din ng mga mananampalataya. Samantalang ang mga kababayan din nating mga Kristiyano, sila din ay naniniwala sapagkat mababasa natin sa Biblia na si Abraham ay isang ama ng mga mananampalataya. At bakit tayo mga Muslim nagpupunta tayo dun sa Saudi Arabia, dun sa Makkah, bakit tayo lumilibot dun? Bakit ang mga Muslim nagsasagawa ng tawaf? Ano ba ang ginagawa nila doon? At itong celebration na ginawa natin, ang Idul Adha, so ano po ba yan? Mas maganda ipaliwanag muna natin sa mga kababayan natin. Nang sa ganun, malaman nila kung ano yung mga isineselebrate natin. So alhamdulillah, simulan po natin kay Brother Muad. So Brother Muad, ipaliwanag mo sa kanila. Alhamdulillah, Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiyo, sa may pagpapaliwanag, no? Una, yung celebration natin kahapon ay tinatawag muna Idul Adha. Ibig sabihin, no, ang kapistahan ng dakilang pagsasakripisyo. Ito po yung sasabing dakilang pagsasakripisyo sapagkat si Propeta Abraham alayhisalam, sumakanya naman kapayapaan ay sasabi nitong dakilang pagsasakripisyo sapagkat yun po ang kaisa-isa niyang anak, no? Kung saan mahal na mahal niya ang anak na si Propeta Ismail. So bakit sabi ring dakilang sakripisyo? Sapagkat inalay yun, no? Inialay yun sapagkat yun ay nakita niya sa kanyang panaginip, no? Na inaalay niya ang kanyang anak na si Propeta Ismail. Ngayon, bakit nga tinawag nating ama ng mananampalataya, no? At sa amin po, sa panig po namin sa Islam o ng mga Muslim, ay naniniwala po kami na talagang siya ay ama ng mananampalataya o maging sa Christian, siya tawag na ama ng mga bansa. Bakit po natin matawag na ama sa ng mananampalataya? Dapat kung ano po yung ginagawa sa Hajj, no, yung pilgrimage, so anong ginagawa doon, yung po ay ginawa ni Propeta Abraham.
So, halimbawa, yung pagpupunta, yung pagpupunta ng tao sa Safa at Marwa, iyan po ay ginawa ni Hagar, na kung saan iniwan niya si Ismail nung ito'y maliit pa, iniwan niya sapagkat nauuhaw, siya ay pumupunta doon sa Safa at Marwa, nagpapabalik-balik siya, na dahil gusto niya makakita o makahanap ng mga katulong sa kanya, sapagkat si Ismail no, maliit pa ay nauuhaw. No? Since maikling kwento, no, yun nga, dumating ang tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at yun nga, nagkaroon niya tinatawag na samsam o doon po nang galing yung tubig, no, diyan sa Maka, sa Bumaka, diyan po nang galing sa samsam, no. At sa iba tulad halimbawa, ang mga Muslim pupunta, mayroon tinatawag na yung jamarat, yung pagpupukol po ng 7 beses doon sa bato, no, ay ginawa po riyan ni Prophet Abraham, na kung saan nung kanya nang dadalhin ang kanyang anak na si Ismail upang ialay, kasi sabing upang katayin, no, ay hinahadlangan siya ni Satanas, no. Sinasabi niya, iaalay mo yung kaisa-isa mong anak, yung pinakamamahal mong inaalay. So ang ginawa ni Prophet Abraham, duwang po siya ng bato at binato niya at sinabi niyang Allahu Akbar. So 3 beses po nagpakita sa kanya yung Shaitan o yung Satanas at lagi niya itong binabato at sa pangatlo sumuko na po, no. Isa pa sa sinasabi namin na siya tinatawag ng ama ng manampalataya, sapagkat kaming Muslim, saan mang panig ng mundo, pag kami ay nagdarasal, nagsasala, doon po kami humaharap sa tinatawag na Kaaba. No? Doon po kami, saan mang panig ng mundo, doon po kami humaharap sa Kaaba. Na kung saan yung Kaaba na to ay ginawa ni Propeta Abraham, kasama na po yung anak niya na si Ismail. So bigyan po natin kapatid, no, yung sinabi dito sa Quran, no, nung kanyang anak na si Ismail ay kanyang iaalay, no. Ito yung tinatawag natin ng dakilang pagsasakripisyo, no. Sabi rito nung kanyang mano sa kanyang panaginip na inaalay niya yung kanyang anak na si Ismail, no, ayon sa pagsasal ng Quran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Falamma balaga ma'ahu sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'Allah minal sabirin. Sabi po ni Propeta Abraham, ani Allah Subhanahu wa Ta'ala, at nang ang kanyang anak na lalaki ay sumapit na sa gulang ng kakayahan, alalawang baga ang kakayahang magtrabaho at makatulong. Ibig sabihin nito, yung si Propeta Ismail ay nasa mga 13 o 12 years old, no? Si Abraham ay nagsabi, o aking anak, aking napanaginipan na ikaw ay aking kinakatay bilang sakripisyo kay Allah. Kaya't iyong sabihin sa akin kung ano ang iyong nasa sa loob, no? Ang anak ay nagsabi, sinabi ni Ismail, o aking ama, inyong sundin ang pinag-utos sa inyo, katiyakan na ako ay inyong matatagpuan, insyaallah, kung ito ay naisin, lubin ni Allah, nakabilang sa mga mapagbata. So yung po yun, nung nasabi na yung pagsasakripisyo niya kay Ismail. So sinabi ni Prophet Abraham na sinabi niya sa kanya na, anak, aking napanaginipan ko na ikaw ay aking inaalay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dahil sila ay mananampalataya, sinabi lamang ni Ismail na kung ano yung ipinag-utos sa iyo ni Allah ay sundin mo at ako ay makikita mo na kabilang sa mga mapagtiis. So yun po yung kaya nung matuloy na ito, no, na si Propeta Ismail hindi po siya pumalag, no, hindi siya kundi ibinigay niya po ang kanyang sarili, no, bilang pagkatay, at yun na po ay pinalitan, no, ng tupa.
nung ginawa na ito ni Abraham, ito ay pinalitan ng tupa. No? Kaya kung mapapasin natin, yung idilada, isinasakripisyo ng yung tupa. No? Pinalitan ng tupa. Kaya yung kahapon, nagtatay po ng maraming kambing, o tupa. Yung po yung pinalit kay Propeta Ismael. Na sa halip ng makatay ay si Propeta Ismael, ito ay pinalitan niya subhanahu wa ta'ala ng tupa. No? At ang karagdagan nito ay ibigay ko Brother Pasir. O yun, so, mashallah. So yun po yung kwento na kung saan sa isang ama ng mga mananampalataya kay Propeta Ibrahim alayhi salam. So malinaw dito sa nabanggit doon sa aya na binasa ni Brother Muad na ang naialay doon ay si Propeta Ismail. Opo, mamaya pupuntahan po natin yung sa Biblia kung ano po ang nangyari doon patungkol sa kwento na kung si Ismail ba o si Isaac ang naialay. So yun po yung mamaya tatalakayin po natin. Isa-isahin po natin yung sa pangyayari sa Biblia at saka sa Quran. So yun po, bakit po ba ginawa yun? Bakit po ba nangyari na si Ibrahim alayhi salam ay si Ibrahim alayhi salam ay nanaginip, nagkaroon po siya ng revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yung mga propeta, pag sila po ay mga nananaginip, doon po pinapadaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang revelasyon. Yung mga panaginip na mga propeta, yun po ay mga katotohanan. Opo. Kaya sa ating mga ordinaryong tao, yung mga panaginip natin naaayon lamang dun sa mga sinasagawa o sinasabuhay natin sa ating buhay o naiisip natin o nasa puso natin. Pero ang mga propeta, pag nanaginip sila ay nananaginip ng katotohanan, doon pinapadaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa pamamagitan noon, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Ibrahim alayhi salam, nakakatayin niya, isasakripisyo niya yung kanyang anak na si Ismail, yung kanyang anak na panganay na si Ismail. Hindi po si Isaac ang naialay, kung hindi si Ismail alayhi salam. Kaya nung panahon na yon, ang pagitan po, mamaya talakayin po natin yung sa Biblia, ang pagitan po ni Ismail at saka ni Isaac ay 13 years, 14 years po yan, ayon sa Biblia. Sapagkat isinilang si Ismail na panganay ni Ibrahim alayhi salam ay 86 years old na po si Ibrahim alayhi salam. Samantalang ipinanganak na pangalawa na kasunod ni Propeta Ismail, si Isaac, ay ang edad po ni Ibrahim alayhi salam ay 100 years na po siya. Kaya mamaya, yun po yung mamaya pag-aaralan natin, tatalakayin natin na itong nakalagay sa Biblia na dalawang verse ay magkakontra. Ngayon, ang totoo dito, kung isipin natin, ano po ba yung totoo sa dalawa? Sino po ba yung naialay? Si Isaac po ba o si Ismail? Sapagkat dito sa Quran, maliwanag po na ang panganay na anak ni Propeta Abraham alayhi salam ay ang panganay na anak niya ay walang iba kundi si Ismail alayhi salam. Kaya, yun po yung tatalakayin natin ngayon na kung saan, sino po ba yung totoong naialay? At bakit sinasabi ng mga kababayan natin o yung mga kritiko pagdating sa Islam na tayong mga Muslim daw ay ipinanganak si Ismail ng isang babaeng kabit lamang. Yan ang ibig sabihin nila na ito ay babaeng alipin, doon nagsimula yung mga Muslim. Sumamaya tatalakayin po natin sa Biblia yun. Kung talagang illegal ba talaga na anak o asawa si Hagar o anak si Ismail ni Abraham alayhi salam. Ang tanong po namin dito mga kababayan po namin na nagsasabi na si Propeta Ismail o si Hagar ay hindi tunay na asawa o ito ay asawa bilang isang alipin lamang at si Ismail ay anak sa labas. Subhanallah, kung mag-iisip po tayo, naniniwala tayo na ama ng mga mananampalataya si Abraham.
na ginawang halimbawa ng ng Panginoon, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na maging ama ng mga mananampalataya. Siya ba ay magkakaroon ng illegal na asawa o illegal na anak? Malaking kalapastanganan po yan. Ha? Hindi ba't dapat ang isang ama ng mga mananampalataya ay makikita natin na siya isang malaking halimbawa? Hindi po pwede na gumawa ang Allah, ang Diyos, ng isang propeta o ama ng mga mananampalataya na magkakaroon ng anak sa labas o magkakaroon ng asawa na hindi niya tunay na asawa. Ha? Kaya yun po. Alhamdulillah. Karagdagan po si Brother Abdurrahman. Brother, patungkol dun sa sige. Meron tayong dumating dito, alhamdulillah, yung brother po natin. Pabatiin muna natin. Nang sa gano'n, mamaya makaka-share din po siya sa kalakayan namin ito. So, pabatiin muna natin, alhamdulillah, kararating pa lang po. Umahangos pa, Masya Allah. Nanggaling pa to ng Valenzuela. Pabatiin po muna natin si Brother Jamil. Masya Allah. Assalamualaikum brother. Kita sa kanila subhanahu wa ta'ala magana sila alam para inakan sa ayul hakim. So sa mga kapatiran, Eid Mubarak pa rin. So ngayon ay nagse-celebrate pa rin tayo ng 3 araw na selebrasyon bilang fiesta ng mga Muslim at ginaganap natin ito tuwing magkakaroon tayo ng Eid. At alhamdulillah, binabati ko sa Sigurahan dahil galing ako kaya ako na-late dahil i-celebrate din nila yung mga jamaah natin doon na yung kanilang celebration ng Eid. At kaya meron din pa aking brother, so kaya medyo natagalan din ako ng bahasya. So alhamdulillah, ito po ay makikita sa number 7, Bakawan. Number 10, I'm sorry. Number 10 sa Bakawan, Project 7. Ano po meron doon? Ito po ay meron pong restaurant halal at meron po tayong mga kapatid doon na nagbibigay din ng talakayan patungkol sa relihiyon. So, meron din po tayo masjid. So, dito ka mula kayo. Masya Allah. So, alhamdulillah. So, yun Brother Jamil, ang karagdagan doon sa pananampalataya natin, paniniwala natin kay Ibrahim, kay Ismael, kay Hagar. Ano ba yung paniniwala natin sa kanila? Bilang isang Muslim. Bilang isang Muslim, ano ba paniniwala natin sa kanila? So yun po, kasi may mga brother tayo, may mga kapatid tayo na gusto nilang malaman kung ano ba yung sinasagawa natin na celebration kahapon. Hanggang ngayon po yan, hanggang sa Lunes pa yan, hanggang bukas pa. So, pakisagot mo nga, Brother Jamil, karagdagan din po. Yes, bismillah. Ito po yung tinatawag na Day of Sacrifice, na kung saan binubunyi ng mga Muslim sa tuwing every year na yung tinatawag na Hajj. Nag-Hajj yung mga Muslim sa buong mundo. Sila ay sa loob ng preparation ng 10 days. Pero ang simula talaga ng Hajj is 9 days, 8 days ng Dhul-Hijjah, na ginaganap ito bilang pagsasacrifice nila. Marami silang sinusunod sa pamamaraan na katulad na pinangyari ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kay Ibrahim alayhi wassalatu wassalam sa kanyang anak. Kanina, bago ako dumating, na ibabanggit na ng mga kapatid ng kasaysayan yung Day of Sacrifice, yung pagsasakripisyo bilang sa anak ni Ibrahim alayhi salam sa kanyang anak na Ismael. So, yun po ay ginagawa ng mga Muslim ang ritual. Ritual na kung saan sila ay nagkakaroon ng intention, pamamaraan at sunod-sunod na ginawa din sa mga propeta. Katulad, para sa akin, experience na ang lahat ng buong sulok ng mundo, sila ay naghahad, dadaan sila sa Mikat muna. No? Ganun, sa Mikat. At pagkatapos, punta sila ng Mikat, pupunta naman sila sa Mina. Sa Mina, okay. So pagkatapos pupunta naman sila at magtatawag sila, at pagkatapos pupunta naman sila, pagkatapos magtawag, pupunta naman sila sa Arafah. Ito po yung Arafah kung saan sa paniniwala namin mga Muslim, ito po kung saan diyan po sa lugar na yan, pinatawad ang Adam alayhi wassalatu wassalam,
Panginoon nung siya ay humingi ng pagpapatawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yan din po ay sa Urwaya, na yan din po sa lugar na yan ay ibinaba si Prophet Abraham from dunya sa paraiso hanggang sa dunya. So yun po, pagkatapos pupunta po ng Masdalika, magpapalipas, at pagkatapos pupunta po doon sa Jamarat, na kung saan ay paliwanag ng mga kapatid yung pagkasacrifice na nga ni Ibrahim sa kanyang anak na si Ismail. At pagkatapos nun po ay yun na nga ay magsasacrifice na ng mga kambing, na kung saan na pinalta ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pangyayari na dapat isasacrifice niya ang anak kung hindi ang na-sacrifice dahil nakasabatan siya sa pagsubok kung hindi yung kambing. So ayun po yung pagkakasunod-sunod na ginagawa ng mga Muslim sa buong taon, sa isang taon na nagaganap yung Hajj, at yun ay po ang ritual na ginawa sa pangyayari ng mga propeta. Alhamdulillah, yun po ang ating mababahagi na kung anong kahalagahan ng Hajj, ng Eid na to, yung Eid al-Adha, na pagbibigay ng Day of Sacrifice na walang ibang pinagkunan kung hindi po ang sunnah ng mga propeta. Ayan po, Masya Allah. Sumakit na po yung Maghrib, mag-aadal muna tayo. Opo. Medyo maaga po ngayon yung Maghrib. So ito na po yung adaan na kung saan isasagawa natin nang sa ganun marinig ng mga kapatid natin.